Sa videong nakuna ng CCTV, kitang-kita ang paglalakad ng lalaking tila nagmamasid sa kapaligiran. Sumunod ang kanyang kasamahan sakay ng motorsiklo. Pagbalik nila, pinagbabato na ang mga nakaparadang sakyan sa gilid ng kalsada. Bumalik pa sila para tirahin uli ang mga hindi natamaan. Sila ang basag kotse gang. Umabot ng 27 mamahaling sasakyan na pagmamayari ng mga negosyante ang target ng grupo. Kaya naglawi na ada nagsardeng tinalyaw mi kahit dati ba to sa day bakal nga dito lulugan nga pa hindi malasin na sipkit ngamin dito eh. DJ nga to Jay Guardia tapos ada nagunit si baba tapos hindi ko bag kuna na tapos bimba ba ano. Mga post sila kita doon? Adang na-trade ka din nakakuha ano lalas niya plate number na. Tila trip lang daw ang pambabasag ng salamin ng kotse dahil wala naman daw kinuhang kahit ano ang mga sospek mula sa mga sasakyan. Pinag-aaralan na ngayon ng pulisya ang video para matukoy ang mga sospek na pawang mga kabataan. Aminado ng pulisya na hirap silang matukoy ang grupo dahil nakasuot sila ng helmet. Dahil medyo madilim din sa kalsada at mabilis ang kanilang takbo kaya hindi gaano malinaw ang kuha. Kaya tanging pag-asa nila ang tulong ng mga nakakakilala sa grupo. Naglaan na rin sila ng pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan sa naturang grupo. Yung opisina din ng kapulisan ng Lawag City magbibigay ng 10,000 na reward sa kung sino man magbibigay ng informasyon. Yung opisina ni Vice Mayor nag-commit din ng 5,000 additional para dito sa 10,000 na reward. Mula sa lalawigan ng Ilocos Norte, Dennis Alipio, GMA News. Presyo ng produktong petrolyo nakaambara namang tumaas ngayong linggo. Kaya naman lumakas ang panawagan ng mga transport group para sa dagdag pasahe. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Milagro na lang daw ang makakapigil sa panibagong dagdag singil sa petrolyo ngayong linggo. Dahil sa lumalalang sigalot sa Middle East na pinagmumula ng malaking bahagi ng supply ng langis, sumipa ng $5 hanggang $6 ang kada barilas ng langis sa world market noong isang linggo. Ang epekto, hanggang 2 pesos kada litrong dagdag singil sa gasolina. Humigit kumulang 1 peso at 50 centavos kada litro naman ang posibleng dagdag singil sa diesel. Ito na ang ikalawang beses na nagmahal ang petrolyo simula nang pumasok ang taon. And the only reason, in fact, ay yung geopolitical tension sa Middle East. Ito ho yung nagdudulot ng pangamba. Buong mundo po tinatamaan ng pagtaas ng presyo po ngayon. 80% ng petrolyong kinukonsumo ng Pilipinas nagmumula sa Middle East. Kaya naman kung mababara ng Strait of Hormuz na siya dinaraanan ng imported na petrolyo, posibleng magkagipitan ng supply sa bansa. Pinag-aaralan na ngayon ng Energy Department ang posibilidad na irasyon ng petrolyo sakaling maapektuhan ng gulo sa Middle East ang pagbiyahe ng langis. Sa contingency plan po natin, tinitingnan natin kung sino ho lang yung mabibigyan ng supply at bibigyan natin priority. Halimbawa po, for emergency cases, at the same time, yung public transport po, kailangan bigyan ho natin ng prioridad. Pero malayo ito sa isip ng mga transport group na nakatuon ng pansin ngayon sa dagdag singil sa pamasahe. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo, posibleng umabot daw sa 10 pesos ang hihilingin nilang minimum fare. Nalulungkot po ako sapagkat wala ho kaming ibang pamamaraan kundi magtaas na rin ng pamasahe. Gawa nga ho ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. Wala na rin kaming pagkukunan. Sa panig namin, dapat ma-monitor lang talaga. Huwag lang maging over talaga yung pagtaas. Humihingi na rin sila ng saklolo sa pamahalaan. Una, modernization, repowering, wala. Yung single ticketing system na ayusin ng MMDA at saka DILG, hanggang ngayon, wala. So itong mga kotong, kolorom, nandiyan binabantayan pa ng mga sales traffic enforcer. Pagtitipid naman sa langis ang pansamantalang solusyon ng mga motorista. Pag palusong, inano na lang, yung masyadong idean yung silinador para hindi matakaw sa diesel. Magmotor na lang, mas tipid kasi pag motor Tsaka less pa sa traffic. Ang singil sa kuryente ng Meralco, bumaba ng 5 centavos per kilowatt-hour ngayong buwan. Pero maaari raw tumaas ang presyo sa susunod na buwan kung patuloy ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Some of Meralco suppliers, while they source their energy from coal or natural gas, the price of these fuels is partly also related to the price of oil. So if we see a long-term trend
that fuel prices go up, usually we also expect coal prices and natural gas prices to adjust accordingly. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Motion for preliminary hearing po na inihain ng Kamara ni Chief Justice Renato Corona tatalakayin sa pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Bibigyan din ng pagkakataon na makapagbigay ng kani-kanilang opening statement ang depensa at prosekusyon. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Sa huling naisa publiko niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang Presidential Advisor at Presidential Chief of Staff ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong taong 2002, mahigit 14 na milyong piso ang yaman ng ngayon Chief Justice Renato Corona. Pero dahil may mga loan din siya o utang na nasa 1 milyong piso, nasa 13.9 million pesos ang kanyang net worth. Halos walang dagdag o bawas sa idineklara niyang net worth bilang opisyal ng Malacanang mula 1992 hanggang 1996 at 2001 hanggang 2002. Pero kamakailan, inilabas ng prosecution team ang deed of sale ng isang condo unit sa The Bellagio sa The Fort na pag-aari daw ni Corona. Hulugan daw itong binili, sabi ni Corona, sa tugon niya sa articles of impeachment. Pero ayon sa ekonomistang si Solita Monsod, malilinawan lang kung saan galing ang pambili ng kondo sa pamamagitan ng mga SALN ni Corona na hindi inilalabas ng Supreme Court. Has got to have a net worth that is much, much more. And part of that net worth has to be in cash. So the question is, where did the cash come from? Naka-sweepstakes ba siya nung between 2001 and 2009? But you know, all this is, sa akin, Sandra, is a useless exercise until you can get his sounds. Ganito rin ang tanong ng prosecution team. Meron bang enough resources from legitimate sources, si Chief Justice or si Justice Corona na makapag-bumili ng mga properties? Kung buong-buong ihuhulog ni Corona sa kanya umanong 14.5 million pesos na Bellagio condo unit, ang buwan ng sahod niya na aabot sa 100,011 pesos, lalabas na matatapos niya ang paghuhulog sa loob ng 145 months o mahigit 12 taon. Wala pang payag si Corona o kanyang mga abogado na abala raw sa paghahanda sa depensa ng Chief Justice. Pero sa naunang interview, sinabi ni Supreme Court spokesman Maidas Marquez na maipapaliwanag ang yaman ni Corona sa impeachment trial. Ang punong maestrado naman ay hindi naman din naghihirap sa buhay. Dahil magmula nung bata yan, sa Ateneo na nag-aaral yan, nag-aral pa yan sa Harvard. Kaugnay nito, nagsampa naman si Legal Ethics Advocate Attorney Fernando Perito ng motion para ipakontempt ang prosecution team dahil sa isinapubliko ebidensya laban kay Corona sa labas ng impeachment trial. Sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile, buong Senado ang magdedesisyon sa bagay na ito. Ibinababasura naman ng prosecution panel sa Senado ang motion for preliminary hearing ni Corona para masimulan na ang impeachment trial. Sa ngayon, January 16 pa rin nakaschedule na buksan ang trial, araw kung kailan magbibigay ng opening statement ang magkabilang panig at pag-uusapan ang kanilang mga pending motion. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Samantala, sa halip na pagbigyan ang hiling na ma-house arrest na